Sa wakas, mga kababayan, nagsalita na rin po si Atty. Harry Roque tungkol dito sa pasabog ni Dean Chase sa issue ni PBBM daw di umano, mga kababayan, na pwede ba natin sabihin dito? Yung issue na si PBBM daw ay napwitan. Diyos ko Lord. Oh, natusok daw, mga kababayan, ng tubig. Oh, yung masyadong malaki sa kanyang anus, mga kababayan. At talagang ginusto daw. Ginusto daw talaga na magpatusok sa kanyang wet po, mga kababayan. Diyos ko Lord. Ang reaksyon ni Atty. Roque, panoorin niyo po, ha? Pag-usapan po natin isang bagay na hindi ko pa talaga Napalunok! Napalunok ng malaki, oh. talaga nagkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan. Ito po yung tubig. Oh, yung masyadong malaki. Too big. Hindi tubig na inumin, mga kababayan, ha? Kundi, ang sabi kasi doon sa audio, mga kababayan, this is too big. Masyadong malaki, mga kababayan. Gustong ipasok daw sa likuran, backdoor negotiation. At habang sinasabi ng mga bangag, mga kababayan, ng mga kampo ng bangag na peke daw yung recording, ay hindi lang naman audio yun, mga kababayan. Mayroon daw video nun. Oh, sige. Yan ang aantayin natin, mga kababayan. Sana nga lang, no? Dahil sabi ni Dean Chase, nilooban na sila, mga kababayan, ay ninakaw ang kanilang mga laptop, mga devices, mga kababayan, na kung saan andun yung mga, video yun. Pero mayroon silang backup. Ilabas nyo na yan, Dean Chase. Bago pa kayo. Baka, di ba? Katulad ni Cabral, mga kababayan, wag naman sana. Ilabas nyo na. Alam ko po, tubig is life, pero itong mga bangag, iba ang tubig. Ang tubig nila This is too big. ay trip lamang kapag sila po ay nasa ilalim ng impluensya ng Droga. Coke, no? Cookism? Ano na? Cookism? Cocaine. Oh. Yan din ang sinabi nung mga kababayan, ha? Yung lalaki na binayaran daw. Umuha ng video, merong ebidensya, mga kababayan. Andun na nga si Lisa, di ba? Ay, nako, Viva Max, mga kababayan, hubot-hubad. So alam niyo po, ayaw ko sana pag-usapan itong tubig kasi alam ko naman po na yung kasarinlan, yan ay isang personal na choice ng mga tao, no? Kasarinlan, meaning freedom. Pero ibang usapan na to, mga kababayan, Kung bimbangan lang yun, mga kababayan, is wala tayong problema. Ano din ito, Involved lang ang droga, mga kababayan. Significant yung testimony ni Mr. Tubig, mga kababayan, dahil siya mismo ang nakapagpatunay na bumabatak talaga. Never-ending supply of coke. Yan ang sabi niya. Never-ending. Walang katapusang supply ng coke, mollies, at Viagra. At kapag personal ang choice dyan, kahit sino hindi po pwedeng paghimasukan. Pero ibang klase po, kapag ang namili ng tubig ay kabahagi ng bisyo. Iba po yan. Kumbaga, iba yung mga ang kasarinlan ay talagang gusto nila yung parehong kasarinlan, no? Pero iba yung ginagawa lang yung tubig dahil sila ay nasa impluensya ng droga. Tripping ba, kumbaga. Tripping. At mukhang ganyan naman yung problema ng mga bangag sa ating bayan, no? Oh. Na hindi ito... Ito na lang. Itong mga gawaing ito, although preference nila yan, mga kababayan, magpapatira sila ng top 1 nila, lalaki. Or mayroon silang mga fantasy, mga kababayan, na kakaiba. Kung ordinaryong tao lang sana sila, mga kababayan, okay lang, walang problema. Paano? Paano? Sila pa ang namumuno sa ating bansa, mga kababayan. Tapos, kung kaya nilang gawin ang mga grabe, unimaginable na mga gawain ito, ay posible din nilang gawin, mga kababayan, sa bansa ang mga unimaginable things na pwede nilang gawin kapag nasa impluensya sila ng mga kababayan, espiritu ng droga. Di ba? Refleksyon lang ito, mga kababayan, kung ano ang utak na mayroon sila. Parang may sakit na talaga, mga kababayan, sa may problema na sa pag-iisip dahil walang matinong tao, mga kababayan, ang gagawa niyan, kundi mga bangag lang. Talaga kasarinlan kung hindi ito talaga ay kabahagi ng bisyo. Habang sila'y high sa Coke Is It, kung ano-ano mga ginagawa nila. Cookism? Cookism? Kababoy nga nila yung kanilang mga sarili. Sige, babuyin lang ninyo inyong sarili. Huwag nyo na lang babuyin ang ating bansa. Kung lumayas na lang siya, mga kababayan, anyway, ang dami na nilang ninakaw. Sige, magpakasasa na kayo, maglagay na kayo ng pigiri.
Doon kayo magbabuyan kayo habang buhay doon. Huwag niyong idamay ang Pilipinas. Hindi ko po sinasabi na pagbababoy ang pagsarili kapag ikaw ay pumili ng kaparehong kasarinlan. Hindi. Yung ginawa nila mga kababayan, pambababoy na. Mag-asawa sila Mag-asawa mga kababayan ha. Nag-hire pa daw ng 2 additional na lalaki. Ang additional na lalaki iyon mga kababayan, binembang ang babae na asawa, binembang din ang lalaki sa wet phone niya. Hindi pa ba yan pambababoy mga kababayan? Pambababoy yan sa sarili. Pambababoy yan sa inyong marriage. Not to mention, pambababoy din mga kababayan sa kaban ng bayan dahil malamang sa malamang ang pinambayad nun 2 million, 3 million daw mga kababayan. Galing sa maleta. Oh. Kaya nga po ayaw ko sanang i-discuss ito dahil karapatan ng lahat ng mamamayan po yun, piliin kung sino ang kanilang mamahalin, kung sino ang kanilang sisipingan. No? Pero kapag ang ginagawa naman ay ito'y kabahagi lamang ng bisyo, parang makakadiri. Kasi parang binabaliwala mo yung mga relasyon. Alam niyo yun? Kasi importante kasi na respetuhin natin, lalong-lalo na yung mga LGBTQ dahil... wala dito. Okay lang yung LGBTQ mga kababayan dahil ano sila Hindi naman sila presidente. Kung gagawin nila yan sa kanilang sarili, hindi maapektuhan ang buong bansa. Eto kasi reflection yan mga kababayan kung anong klaseng leader sila. Reflection yan. Kung mga ordinaryong tao sila, bahala kayo dyan. Go. Pero eto ang driver natin May driver tayo, may ganitong klaseng pag-iisip. Diyos ko Lord. Nila piliin kung sino talaga yung mamahalin nila, kung sino talaga yung gusto nilang kasipin. No? Pero pag binababoy naman, dahil ito'y kabahagi nga ng bisyo, parang hindi karapat-dapat. Okay? Now, ano pa ko ang nakakabahala dito sa tubig na ito? Tubig? Ang nakakabahala pa sa tubig ay yung binabayad na 40,000 at 17,000. Dollars ha? 40,000, 2 million yan. Ang 17, 1 million. Saan naman kukunin niya mga pinagbabayad na yan? Maleta. Siyempre sabihin na natin, marami ng pera ang mga bangag. Pero hindi Mga ba yung bangag. pera na binibigay nila sa mga tubig nila? Mga Posibleng tubig nangyari, nila. Nanggaling din yan sa kaban ng bayan. Saan pa kukunin yan? 17,000 at 40,000 sa isang gabi. At ilang beses sila... Isang gabi lang yan ha. Ano? Tapos mga kababayan, aside pa dyan, dito sa Pilipinas, regular daw nila yung ginagawa. Bago nakulong si Kibuloy, mayroon siyang pinasabog mga kababayan, na mayroon daw bimbangan din mga kababayan doon sa Palasyo Malacanang na matindi. Ayun, pinahuli si Kibuloy. Kung talagang yung gawain ito ay kabahagi ng buhay nila, hindi ako mag-o-object. Pero ito talaga, alam niyo yung sa English, may tinatawag na hedonist. Yung parang dahil gusto lang talaga nila na gawin yun, no? Dahil hindi kabahagi ng buhay nila. Wala na, sick mga kababayan. Mind sickness. It's part of excesses of life. Kasi talagang parang wala na sila magawa sa mga buhay nila kung ano-ano nang ginagawa nila. Well, sa akin po, bilang isang mamamayang Pilipino, ang pakialam ko dyan is kung kaya mong gumasta ng 57,000 sa isang gabi ng tubig. Dahil ikaw nga ay nagbibisyo, no? Kinakailangan mo mag-high at kung ano ginagawa mo kung ikaw ay high. Fly high, butterfly. Hindi po yan pera. Yung 47,000 naman yan ay dollars, no? Magkano lang bang sweldo ng isang presidente? Hindi naman po pwede na nanggaling yan sa sweldo. Sabihin na natin, marami... Kulang mga kababayan yung presidente. Ipagpalagay natin 500,000 per month. Kulang. Yung pera mga Marcoses, hindi ba? Kinikilala naman ng mga Marcoses na talagang isa sa Magnanakaw. pinakakurakot na pamilya Magnanakaw. sa mundo. Nasa Guinness Book of World Records nga sila O di ba? Ang magnanakaw. Hindi tama na ang isang namumuno ay unang-una nagtatapon ng pera na pinagdududahan na galing talaga sa kaban ng bayan. Di ba? Ito sa flood control, ang sinasabi nga 100 billion ang naging insertion ng bangag at itong 25% ay personal na na-deliver ni Zaldico. Hindi naman po pwedeng baliwalain yung sinabi ni Zaldico. Kaya pala, kaya nila magtapon ng $57,000 sa isang gabi. Magkano ba yung $57,000? 57,000? That's Mga 3 million yan. 2025. At least 300,000. Tama ba? 300 ba o 3 million? 3 million ay! Ang 100,000 ay 5 million. Ang 59 na ngayon. 5,900,000. ang 57,000 ay yun nga, mahigit kumulang mga 3 million. 3 million plus. Dahil lamang sa bisyo, hindi ko maintindihan bakit ganyan. At gano'ng kadalas nila ito ginagawa. Parang ang pagkakaintindi ko, parang
ito'y kabahagi ng kanilang buhay. Oh, So bakit ganyan? grabe no. Eto mga kababayan no, bisyo talaga no. Yan ba talagang gusto nating mamuno? At yan ba talaga ang namumuno na bibigay solusyon sa ating mga problema? At tapos ngayong naisa publiko neto dahil nagsalita na nga yung mga binayaran nilang inumin na tubig, nais pa nilang bawiin yung ebidensya. Oh, At ito niransak mga kababayan yung ano ni Dean Chase. Tapos ilang beses na sila nilooban. napabalita This is na the yung third locker time. ni Mr. Tubig at saka ni Dean Chase ay binuksan na sa pilitan at kinuha nga yung mga videos. Ninakaw. Buti na lang, meron pang kopya siyempre si Dean Chase. At sino ba naman ang hindi gagawa ng kopya ng mga ganyan? No? At sigurado naman po na hindi lang interest nila na makuha mga video, baka meron na rin banta sa mga buhay ni Dean Chase at ni Tubig. Meron Dahil na nga. siyempre, ang ayaw nila ay ebidensya sa kanilang mga, tawagin na lang nating mga pagmamalabis sa buhay. Kasi hindi naman yan kabahagi talaga ng kanilang kasarinlan kundi pagmamalabis lang yan na ginagawa nila Ay, kasi wala tripping? silang magawa sa Oh. kanilang mga buhay. Resulta na sa pagiging addict yan mga kababayan. O, ka-addictosan na yan mga kababayan. Objectionable, di ba po? Parang obscene, hindi sa dahil nagagawa yan, kung hindi una-una, yun nga po yung it's part of their excessive lifestyle. Kung sila Pero ang mas importante dito mga kababayan ha, ay involved na naman ang droga mga kababayan. No? Wala tayong pakialam kung wala sanang involved na droga. Pero involved ay eh. talagang napakadami ng nanakaw na pera, bakit naman nila pinapangalandakan pa na kaya nila magtapo ng $57,000 na US dollars sa isang gabi ng gawaing baboy, no? Hindi ko Gawaing sinasabi baboy! na yung ganyang option ay baboy. Pero nagiging Ay, kababuyan. Oh. Kung ikaw katusok ka sa iyong puwet, mga kababayan, in the presence of your wife, hindi pa ba yung kababuyan? Okay lang kung single, pero in the presence of your wife. baboy po yan. Ano yan? Kabahagi siya ng That is a piggery. pagmamatamis at kabahagi siya ng bisyo. Yan ba mga kababayan ang tamang term? Kababuyan, pigiri? Oh. Dahil baboy pigiri. Igiri. Kasi habang ginagawa nila yan, ay sila ay kumukuha nga na pinagbabawal na droga. Oh, yan Hindi po ang naman mas yan. importante. Dahil ayaw natin ng isang addict mga kababayan Ayaw natin ng addict. Promise. Kung mag-addict ka, meron sa mag-addict ka na pag-ibig, lang, wag kung kang wag kang magpresidente. Talagang natural na kasarinlan, hindi natin yan papakialaman. At ito nga ang dahilan kung bakit napakatagal na hindi ko siya ginawang topic dito sa Special Bar. So, Pero what kapag nandyan na what prompted you na ginawa mo itong topic, attorney? po ang pondo ng bayan, pag nandyan na po yung pagmamamalabis, at nandyan po yung katotohanan na ang gumagawa nito ay ang pinakamataas na opisyalis ng Pilipinas. Oh. Meron naman po tayong mga batas na nagsasabi na kinakailangan ng mga opisyalis ng ating Impeachable ito mga kababayan. Yung the fact na mga kababayan, paggamit ng droga. Wala, impeachable na yan mga kababayan. Sibak na dapat yan. bayan. At ito po yung sa Longgalo, yung Code of Ethics and Accountability for Public Offers ay kinakailangan simple at syempre moral ang kanilang mga buhay. Hindi naman po natin sinasabi na kung Ay, yan talagang Immoral na yan, Rocky. Immoral. kasarilan, hindi po yan ay immoral. No? Hindi po, Mayroon bang moral yan sa pagiging ganyan mga kababayan? kung talagang ang kasarilan nila ay nais nila yung kapareho nilang kasarilan, respetuhin po natin yan. Bakit Dahil kasarinlan ang iyong term? ay ginawa Kasarian? Baka kasarian. in the image of the Lord, no? So hindi po kasalanan yan ng LGBT community. At Hindi naman ito issue sa pagiging kung bakla man si mga kababayan, si Bangag. Hindi Ang issue dito mga kababayan, bakit nakuha nilang gumawa ng ganitong klaseng mga bagay, mga anong maitatawag dyan? That is immorality na mga kababayan. Dahil asawa, sa harap ng asawa mo, magpapatusok ka. ulitin ko Tapos po, ang asawa mo din, tinusok. Diyos ko, karapatan Lord. nilang pumili yan. Pero kung ito ay bisyo lamang, Parang ang logical na explanation dyan mga kababayan is dahil under sila sa impluensya ng illegal na substance. It's the biggest issue. Na kung kaya nilang gawin yan mga kababayan sa kanilang mga sarili, how much more sa bansa natin mga kababayan na posible pa silang magbibenepisyo like corruption. Posible kung lango sila
Ubusin lahat ng pera, ang ginto, ibenta, o ganyan mga kababayan. O di ba kaya ipasubo tayo sa gera, girahin ang China. O ipaputok ang missile. At ito'y kabahagi Nangangahulugan lang ito, nangangahulugan lang ito na ako they can do crazy things mga kababayan kapag under sila sa influensya. Crazy things. Dahil nga po unang-una, baka pera ng taong bayan ang ginagamit nila. At pangalawa, yan po ilabag nga doon sa batas na kailangan simple at mga moral na mga buhay ang buhay ng ating mga namumuno. Lalong-lalo na ang pinakamatataas na opisyalis ng ating Talaga? The bottom line is, The bottom, botomesa. kung ganyan ang buhay ng presidente, anong mensahe pinadadala natin sa sambayanan? Alam mo, hindi kagaya ng mga bansa na may mga hari na ang liderato nila ay hiwalay sa simbolo ng soberenyang bansa. Ang presidente po ng Pilipinas ay hindi lang siya chief executive officer, he's also the symbol of Philippine sovereignty. So kinakailangan merong dignidad ang buhay ng isang Dignidad pa presidente. more. Dahil dual po ang purpose niya. Isang CEO role at isang symbolic role na siya ang simbolo ng ating pagiging soberenyang bansa na dapat naman po ay binibigyan ng respeto. So mga kaibigan, ang isa pang dahilan kung bakit gusto kong pag-usapan ito, baka mamaya maging bitsa po ng buhay ni Ding Chase at saka ni Delikado si Ding Chase Sa akin naman, nalantad na po yan sa internet at alam na po yan, nakabahagi ng katotohanan. May picture na nga Siguro, mga kababayan ni Liza. Natin, kung talagang gusto nila ng ganitong buhay, pwede naman po kung sila ay magkakaroon ng pribadong buhay. So ang aking mensahe doon sa mga bangag na talagang Bangag! nabubuhay ng malaswa, Malaswa! pwede naman po yan. Choice niyo po yan. Pero wag kayong umalis kayo dyan sa Pero pwesto. huwag niyo lang pong gawin. Huwag niyo idamay ang Pilipinas. Kayo po ay public officers. Kung gusto niyo po layas. sa buhay pribado, at yan naman po ang Wala kaming pake. Gawin niyo yan sa kulungan. Ang daming, siguro mga kababayan, no? Ang daming lalaki doon kapag makulong sila sa Bilibid, mga kababayan. Mayroon bang tubig sa Bilibid o too small? sinangguni na sa inyo at minungkahi ni Amy Marcos. Magpahinga na po kayo, magpagaling, alagaan ang inyong kalusugan, maglinis ng katawan, Ay, nako. Si Pilyo nga mga kababayan, parang hindi magawa. bisyo at alagaan ng iyong nanay. At kapag kayo po ay bumalik sa buhay pribado, kahit ano po pwede nyo nang gawin. Wala na. Wala nang babalikan yan na buhay pribado yan mga kababayan dahil kulungan na yan after. At Sigurado tayo mga kababayan, pagbabayan sa pwesto, kulong na yan sina Marcos. Kaya nga pinipilit nila na si Sara hindi makaupo. gawin nyo nga lang yan doon sa privacy na inyong mga silid tulugan, no? Dahil kahit anong mangyari sa inyong silid tulugan, walang pakialam ang kahit sino. So sala lang po, ayun nga po. Ginagawa nga daw sa Malacanang. Kayo'y maging pribadong individual at pwede naman po yan, mag-resign na kayo, gawin nyo na lahat ng gusto niyo, singhutin nyo na lahat ng gusto niyo, kunin nyo lahat ng tubig na gusto ninyo, Good Lord. at wala nang makikialam sa inyo. Paano kung mga kababayan, di ba matanda na sila? Active pa pala yan? Pero habang kayo po ay nasa opisina at kayo po ay nag-occupy ng pinakamataas na opisyal na posisyon sa gobyerno, kinakailangan magsilbi naman po kayong simbolo ng ating bansa at kinakailangan bigyan ng dignidad ang ating bansa. Di ba po? At kung kayo din po, Agree! titignan po natin kung sinong mga nagkokomento. Dati po, hindi natin na nababasa. Ito po, ha? Si Bobishin Friends, Kadiri Ka Banangag, sa Juan Aragon, thank you po, attorney, sa lahat ng mga sakripisyo. Tapos, Kadiri talaga mga kababayan. Si Numbrodo 87, naku, fake news po yung nahuli ako, no? Diba? Ilang beses na lang sinasabing nahuhuli ako, hindi naman. Si Bobin and Friends, kaya hindi siya bet ni Trump, hindi siya respectable. Okay? Galit si Trump sa adik mga kababayan Tama naman yun. Well, ewan po natin kung ano talaga magiging desisyon ni Trump pagdating kay Banga. Sana nga po. Pero ang lang mga kababayan dito kay BBM, nagagamit din ni Trump dahil lahat ng gusto ni Trump, sunod-sunuran ang ngagba. Bahala na kayo, kunin nyo lahat. Wala ay itira sa amin. Yun lang din ang ni Trump mga kababayan. Mauto-uto natin ito Hindi kagaya nila Maduro na mga kababayan, lumalaban kasi. Kaya ako po itutol doon sa nangyari kay Maduro. No? Alam niyo naman po yan ay paglabag doon sa pagbabawas sa gamit at dahas at paglabag doon sa pagiging soberenya ng Venezuela. Pero sana nga po, kung seryoso ang Trump, Isali na si Ngagba. Ayan po, malinaw. No?
na ang ating namumuno ngayon ay bangag at ang Bangag! testigo ay walang iba kundi kanyang kapatid. Baliwala na yung mga sinasabi ni Tatay Digong, baliwala na sinasabi ni Agent Morales, baliwala na sinasabi ni Cathy Binag dahil hindi naman po magsisinungaling ang isang kapatid. At kung ang problema ay talagang drugs, talagang dapat naman isunod na siguro itong bangag na namumuno ng Pilipinas. Ang sa ganon, tayo naman po ay magkaroon ng isang pinuno na nasa tamang pag-iisip at yan nga po ay sa pagkatao ni Inday Sara Duterte. Anyway, kaya lang po ako nag-contribute dito sa diskusyon nito dahil una-una, nababahala po ako ngayon para sa buhay nila Dean Chase at ni Tubig. Wag naman po sana na palibas sa siniwalat nilang katotohanan sa malaswang mga bisyo ng mga namumuno sa ating bayan, baka maging dahilan pa ito para mabawi ang kanilang mga buhay. Wag naman po. Sana po protektahan ng publiko itong mga taong nagsisiwalat ng katotohanan dahil tayo naman po, pag nalaman natin ang katotohanan, alam na natin kung sinong karapat dapat na suportahan at ngayon po, doon pa lang sa katotohanan na bangag na ang ating namumuno sa ating bayan ay sapat-sapat na dahilan na yan para sisantihin sa opisina. Pero yung pag-disrespect dun sa opisina na nagsisimbolize ng soberanyang Pilipinas, yan po ay karagdagang dahilan para talagang ang sambayang Pilipino ay sisantihin na itong namumunong presidente. Unang-una, lilinawin ko lang po na yung final nating memorandum ay i-final po natin sa Supreme Court. Wala pang kinalaman yan sa ongoing signature campaign. Kaya nga po, kung naaalala nyo, nagkaroon ako ng disclaimer na hindi po ako nag-i-endorso ng signature campaign kasi po, abogado nga po ako para kay Congressman Pulong dito sa petisyon na nakahain ngayon sa Korte Suprema at ito po ay petisyon na for certiorari at saka habeas corpus. Meron po kasing 4 na petisyon na nagko-question doon sa panginita ni Tatay Digong at yan ay unang-una sinampan ni Tatay Digong at ni Senator Bato de la Rosa, ang lawyer nila si Attorney Delgra. Yung petition po natin na sa pangalan po ni Congressman Pulong, may petition din po si Congressman si Mayor Baste na si Attorney Tolentino ang nag-file at saka may petition din po si Kitty Duterte na si Attorney Sal Panelo Jr. ang nag-file. Kaya nga po nagkaroon ako ng disclaimer na wala akong kinalaman sa signature campaign, hindi sa tutulo ko sa signature campaign, kung hindi bawal po sa mga abogado na merong mga hinaing mga petisyon sa Korte Suprema na gumawa ng kahit anong bagay para ma-impluwensahan ang mga maestrado kung paano sila magdedesisyon doon sa pending na petisyon. Obvious naman po na dahil ang petisyon ay humihingi kami ng desisyon na nagpapawalang bisa at nagdedeklara na unconstitutional yung pangingida ni Tatay Digong, yung linalaman ng signature campaign na nagsasabi na dapat aktuhan ito ng Korte Suprema ay pamamaraan para ma-influensahan ang hukuman. At kapag ako ay nag-endorso o lumagda dyan sa petisyon na yan, po pwede tayong madisiplina kung hindi madisbar ng hukuman altogether. Kaya nga, huwag pong mamasamain kung sino man ang nasa likod ng pirma campaign yung aking disclaimer. Kasi importante po yun dahil baka mamaya madisiplina tayo ng Korte Suprema at baka tuluyang mabasura yung petisyon kasi po pwedeng gawin din po yan ng hukuman. Now, ang tanong ay yung signature campaign ba dapat ginagawa? Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan para sa kalayaan ng malayang pananalita. So, sa tingin ko, meron naman silang karapatan na magsalita, no? Na sabihin na dapat umakto ang hukuman. Pero hindi po ibig sabihin yan na hindi na po pwedeng gumawa na hakbang ang Korte Suprema, no? Laban doon sa signature campaign na yan. Bakit po? Kasi po, meron tayong rule na pinagbabawal nga yung discussion on the merits ng mga kaso dahil ayaw nating ma-influensahan ang mga maestrado ng ating mga maestrado. At syempre, dahil yung signature campaign ay nag-i-endorso na dapat i-grant ang petition na yan, ang intention ay para ma-influensahan nga ang mga maestrado into granting the petitions. No? Na po pwede pong maging contempt yan. Hindi ko sinasabi na gagawin yan ng Korte Suprema, pero po pwedeng maging contempt yan dahil marami na po mga pagkakataon na yung mga public statements, mga news reports, mga press releases na linalabas ng mga partido sa kaso ay nagiging dahilan para sila ay maparusahan for contempt ng hukuman. Siguro, dahil ang mga pumipirma naman doon sa signature campaign ay hindi partido, less likely na sila ay madidisiplina. Pero kung meron po talagang metopak na loyalista o kaya naman dilawan para magreklamo laban sa petisyon na yan, naku, baka mapasagot yung mga tao na sa likod ng signature campaign dahil nga po, pinagbabawal yung mga hakbang na gagawin na kahit sino
para ma-impluwensahan kung paano nga magdedesisyon ng mga maestrado ng mga hukuman, lalo na po dito dahil ito ay isang major petition na Korte Suprema mismo ang magdedesisyon. Pero yun nga po, may karapatan naman sila, pero sana naintindihan ng mga tao na nasa likod ng petition kung bakit pa ulit-ulit kong sinasabi na wala pong kinalaman ang aking memorandum na hinain para kay Congressman Pulong para pumapalaya, para madeklara na walang legal na basihan ng pagkakidnap kay Tatay Digong dun sa ongoing signature campaign. Okay? So, kaya nga po, sa mula't-mula, lininaw ko po yan. Dahil kapag hindi po, baka naman ako'y madisbar at madisiplina ng Korte Suprema. Now, meron din po nagtatanong na, ako ba raw po ay pwede pang mag-practice ng batas? Bakit naman po hindi? Sinampahan po ako ng tanim kaso, pero until proven guilty, no? Ako po ay presumed innocent, no? And until I'm proven guilty, I'm presumed to be of good moral character at wala pong balakid. Wala pong balakid para ako ay hindi mag-practice ng law. So malinaw po yan, no? So mga wishful thinking lang yan. Yung mamang yun po, dati ko ng basher. Kaibigan ko naman po yan sa UP. Hindi ko alam bakit galit na galit ngayon sa akin. No? Ewan ko ba sa kanya. Pero ako naman po, napapansin nyo, hindi ko po pinapatulan ng mga bashers because I have better things to do. Ngayon po ang importante, talagang maibalik ang tunay na demokrasya sa Pilipinas, matanggal ang bangag na namumuno sa Pilipinas dahil habang bangag ang namumuno sa Pilipinas, wala pong solusyon sa ating mga problema. Now, pag-usapan din po natin ngayon ang negative 27 approval rating na nakuha ng bangag sa Publicus Asia. Ito na po yung pangatlong negative na nakuha ni Bangag. Kayo naman, nais nyo mag-negative si Bangag. Hayan, negative na siya. Nagsimula po siya ng negative 3 sa SWS at yan po yung kanyang approval rating. Tapos naging negative 14 sa Pulse Asia at ngayon naman po ay negative 27. So ano pong ibig sabihin na tatlong major polling firms ay nag-report ng negative approval rating kay Marcos Jr. Ibig sabihin po talaga na karamihan ng Pilipino ay hindi na-approve sa ginagawa ni Marcos Jr. Hindi na po dapat natin hindi na po yan surpresa sa atin dahil alam naman natin ng dahilan kung bakit bagsak ang approval rating ni Marcos Jr. Una-una, siya ay bangag. Yan ay isang ayon sa sarili niyang kapatid. Hindi lang doon sa sinabi ni Tatay Digong, ni Agent Morales at ni Cathy Binag. Sariling kapatid niya nagsabi, bangag. Pangalawa, dahil nga siya ay wala sa tamang pag-isip, palpak. Pangunahin pa rin sa concern ng ating mga kababayan, sang-ayon rin sa survey, ay ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin na hindi po humuhupa mula nang naupong bilang presidente ang bangag. Pangatlo po, nandyan din yung problema ng korupsyon. Well, siyempre po, naghuhugas kamay ang presidente dahil nga daw yung mga korap daw ay maikukulong. Well, una-una po, nangako siya sa Disyembre, nakakulong na yan. Ang nakakulong lang po ang mga diskaya na alam naman natin na instrumento para sa mga tunay na mga malalaking isda na magpasasa sa kaban ng bayan. No? Pero hanggang ngayon po, walang big fish na nakukulong. At ang aking paningin po, sang-ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, talaga ang dapat makulong ay ang presidente mismo. Kasi siya po talaga ay kabahagi ng systematic corruption na nagmumula sa Kongreso, no? At doon sa pantao ng budget na ginagawa ng presidente mismo. So, bakit po siya dapat managot? Well, una-una po, no? Siya ang nagtalaga sa kanyang pinsang buo para maging speaker na naging instrumento naman para gamitin ang pantao ng budget para magkaroon ng pandarambong. No? Pangalawa po, siya nagpe-prepare ng budget na sinasubmit sa Kongreso na binago ng mga kongresista at mga senador at naglagay ng mga insertions para pagkapirahan. Alam po niya yan kasi alam niya kung anong sinumitan niyang budget at alam din niya kung ano yung pinirmahan niyang pantao ng budget sa 4 na taon nang nakalipas. Dahil pang-4 na pong budget ito. Hindi. 2022, 2023, 4, 5. Pang-4 na budget niya itong pinirmahan niya. At alam niya na lahat ng pagbabago na ginawa sa sinumiting proposed budget ay nanggaling sa Kongreso at kung yan ay mayroong mga itinaas sa mga pondo para sa ilang mga politiko, talagang yan po ay dahil nga nais nilang kumita. So kung ayaw niya magkaroon ng pananagutan na ang presidente mismo ang dapat nag-veto ng lahat ng mga tinaas na mga budget, no? Dahil alam naman natin na kung hindi naman mga isa sa batas yan, wala talagang kubra ang mga congressman na yan. Pang-apat, sabi nga ni Zaldico, no? Ang presidente mismo ay merong insertions. Mantakin mo, siya na nga ang gumawa ng budget. Pero hahabol pa siya ng mga insertions para nga kumita. At ang sabi naman ni Zaldico, siya mismo ang nag-deliver
ng 25% ng 100 billion ng 2025 budget para kay Presidente. At ang nakalap ko pa pong balita ay meron ding 100 billion na in-insert din ang Presidente bukod pa ito dun sa 8 billion na nakasaad dun sa budget ngayong taon nito na ES and SAP. So bukod pa po raw yan. At malalaman natin kay dating Supreme Court Justice, Chief Justice and dating ES Bersamin kung siya nga ba talagang nasa likod ng insertion ng 8 billion o kung yan ay talagang para kay Presidente mismo dahil ang ES naman at ang SAP ay mga extension lamang ng Presidente. So, ibig sabihin po, kaya negative siya sa tatlong polling firms. Una nga po, Vanguard. Pangalawa, hindi nalutas ang problema ng inflation. Pangatlo, hindi nalutas ang problema ng korupsyon. At syempre, nandyan na rin po yung pagbalik ng droga sa ating mga komunidad. In other words, nawala po yung peace and order na nakamit natin nung panahon ni Tatay Digong. No? Ngayon, talagang kahit sinong tanungin mo, lantaran na naman ang issue ng paggagamit ng mga pinagbabawal na droga sa ating mga komunidad. No? At yan ay nakakabahala at dahilan kung bakit bagsak ang approval rating bagsak ang approval rating ni Bangag. Now, anong implikasyon na talaga namang -3, -14, -27 ang Bangag na Presidente? Well, ibig sabihin po niyan, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Wala nang approve, halos wala na pong nag-a-approve sa gawain ng Presidente kasi negative na nga po eh. Kapag positive, meron pang majority, may kakaunti pa. Pero pag negative, wala na. At yan po isang ayon sa hindi lang sa isa, hindi sa dalawa, kundi sa 3 polling firm. May isang polling firm lang po na pag-aari ng isang crony ng mga Marcoses. At doon hindi ako magtataka, yan ay magiging positive ang approval rating ni Bangag. Pero doon sa 3 na matagal na talagang mga polling firms, although ang Publicus Asia, medyo bago yan, yung SWS at saka PAS Asia, matagal na po yan, at talaga nagpapakita na negative na. Wala nang approval ang taong bayan kay Marcos Jr. Ibig sabihin niyan, wala na po siya talagang moral authority na manatili sa kanyang pwesto. At ang solusyon talaga para maibalik siguro ang approval at tiwala ng taong bayan sa Office of the President ay para magbitiw na itong si Marcos Jr. Well, bago po magpasko, sabi ko na intindihan ko kung bakit ang mga Pilipino ay talaga at least once a year ay nakatutok sa Pasko para magkaroon ng maligayang Pasko. Ngayon tapos na po ang Pasko, siguro naman po ang ating pagsikapan na yon ay isang manikong bagong taon na mangyayari lamang po kapag sinisantin na natin itong Marcos Jr. Hindi po incitement to sedition na nagsasabi na dapat mag-resign si Marcos Jr. Hindi po incitement to sedition na sinasabi na gamitin ng people power dahil yan naman pong people power ay talaga naman pong nasa ating saligang batas at bunga ng ating karanasan nung minsan ay isinipa natin through people power ang ama nitong Marcos Jr. na si Marcos Sr. Hindi po yan incitement to sedition. So kahit po tinatakot nila ang mga tao na tumututol sa patuloy na paninilbihan ng Marcos Jr. na napatunayan ng walang kakayahan para magbigay solusyon sa ating problema, sa katunayan po, hanggang hindi po magdudulot ng clear and present danger, hanggang hindi magdudulot ng putukan sa lansangan, ang ating mga panawagan na magbitiw si Marcos Jr. o di na makaya para gamitin ang mapayapang people power para mapaalis sa pwesto ang Marcos Jr., hindi po yan po pwedeng maging incitement to sedition. Yan po ay kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at kabahagi po yan ng debate na importante para makamit natin ang solusyon sa ating mga problema bilang isang bayanan. So Pilipinas tapos na po ang Merry Christmas. Sana po nagka-Merry Christmas kayo maski hindi po sapat ang 500 para sa inyong nakalipis na Noche Buena. Pero ngayon naman po, pagsikapin natin na magkaroon tayo ng maligong bagong taon, ibalik po natin ang taong may mga kakayahan para mamuno nang sa ganun, tayo naman po ay magbigay ng solusyon, magkaroon ng solusyon sa mga problema hinaharap natin at ang pangunahing problema pa rin ay problema ng pagkagutom. Hindi po talaga mabibigyan ng lunas ang problema ng pagkagutom habang wala sa tamang pag-iisip ang nasa balangan niya. Sana naman po, wala nang kaduda-duda na wala siya sa tamang pag-iisip. At siya na nga po yung sinabi ni Senator Ati Marcos. At ang malinaw naman po ay talagang
Kung ang mga ganyang mga tao na may problema sa droga ay hindi natin pinapapasok kahit saan sa gobyerno, bakit naman mananatili sa pwesto, sa pinakamataas na pwesto, ang tao na kumpirmado sa maayon sa kanyang sariling kapamilya ay nasa impluensya ng pinagbabakulada mo. Diba po? Kung ikay mag-apply sa kahit anong trabaho, pati nga lisensya para mag-drive, kinakailangan meron kang negative drug test. Pero itong ating presidente hanggang ngayon, ayaw magbigay ng negative drug test, negative hair follicle test. Ang meron lang siya ay negative disapproval ratings. Sana po, mga kababayan, hindi po talaga natin aasahan na talagang voluntaryo siyang bababa sa pwesto. Kinakailangan talaga sama-sama nating isigaw, tama na, sobra na ang korupsyon, tama na, sobra na ang kawalan ng tamang pag-iisip, tama na, sobra na sa gobyerno na nawalang solusyon sa ating mga problema at gawin po natin yan maaga pa itong taong 2026. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha, at hanggang sa susunod nating pagkikita, ito po ang inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye!